Lumaki sa isang bahay ampunan si Isabel Clavio. Subalit ang akala niyang magandang kapalaran ay babalot pala ng kadilimaw. Hindi niya kayang takasan nang magtagpo ang landas nila sa hindi inaasahang pagkakataon. Si Alejandro Sebastian, isang bilyonaryong pinabagabag ng trahedyang hindi pa rin niya malimutan hanggang ngayon. Hahayaan ba niya muling pumasok ang liwanag sa kanyang mundo? O pipiliin na lamang niyang kalimutan ang lahat para sa pansariling kapakanan? One mistake comes with suffering. Bitawan mo ako. Sino ka ba? Maawa ka sa akin. Papakiusap. Do you think that you can escape? Sa akin ka lang at hindi sa iba. Pakiusap. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Takot at pagmamakaawang sampit ng dalaga. Wala siyang nagawa kung hindi ang umiyak habang hinahampas niya ang balikat ng lalaking halos buhating siya, nakatulad ng isang sako sa balikat nito. Kahit ang sigaw niya ay walang sinumang nangahas na tumulong sa kanya dahil halos mga nagtatayugang mga punong kahoy lamang ang kanyang nakikita. Kasabay ng kanyang pag-iyak at paghingi ng sakdolo ay sumasabay rin ang panahon sa malalakas na bagsak ng ulan at hangin nagmumula sa matatayog na puno nito. Wala siyang ibang naramdaman kung hindi ang takot sa kanyang sarili sa taong nangahas kumuha sa kanya na hindi naman niya kilala. Bitiwan mo ako, wika ni Isabel sa lalaking halos mahigpit ang pagkakahawak sa kanya at kasunod ang pagpaksok niya sa isang matigas sa bagay at mga damong kanyang nararamdaman. Nagpupuyos siya ng biglang wasakin ng kanyang gamit at tanging suot na lamang niya panloob ang nagtatakip sa kanyang maselang katawan. Pakiusap tama na. Walang patig niyang mga luha. Subalit ang lalaking nakapatong sa kanyang ibabaw ay walang pakiramdam at walang narinig sa kanyang pag-iyak. Patuloy lang ito sa kanyang ginagawa hanggang sa mahubad na nito ang parteng ibaba ng damit niya. Parasahang itinaas ng lalaki ang dalawang kamay niya sa bandang ulunan nito at walang humpay siya nitong inangkin. Na halos hindi siya pakawalan sa bawat tampi ng halik nito sa kanyang leeg. Pawapa sa kanyang magandang hinaharap na walang hangad kung hindi ang kanyang katawan. I'm the only one who owns it. You're only mine. Only me and not others. Lumayo ka sa akin. Pag-iyaan mumutawi kay Isabel at mga luhang hanggang bangungot niya matatala. Isang bangungot na kailanman ay hindi niya madilimutan. Nagising na lamang si Isabel na nakahiga sa isang masukan na damuhan. Punit-punit ang kanyang mga damit at halos hindi na niya ito maisuot. Galos at pasa naman ang kanyang natamo sa lalaking nangahas ang kinin ang pagkababae niya. At kahit pagkakakanan na nito ay hindi malang niya bakindada. Ang tanging palatandaan na lamang niya sa lalaking yon ay tattoo nito sa kaliwang dibdib. Halos ni matigil ang pag-agos sa mga luha sa kanyang mga mata. Isang luha ng pagturusa sa kanyang pagkatao na kailanman ay hindi mabubura. Ano po bang nagawa kong kasalanan? Salitang nagmamarka sa kanyang mga luha habang nakaupo siya sa tabi ng punong kahoy na nagkukublit sa kanya. Tanging mahigpit na yakap ang iginawat nito sa sarili. Magbabayad ka. Isinusumpa kita. Pagpupuyos niya sa galit, sukdulad. Iyon ang pumapasok sa isip niya. Walang hanggang kapatawaran. Marahan siyang tumayo sa kanyang kinaroroonan at lamig ng hangin ang nagbibigay-hapdis sa mapait na kanyang naranasan. Tutulungan niyo po ako. Nauutal sa mahinang bulong niya sa sarili at pagtahak niya sa hindi pamilyar na lugar na naging sanhi sa pagkawalan niya ng malay. Unang kabanata. Isabel, congratulations at nakagraduate ka na! Pangangumusta sa kanya ni Sister Ara. Akala ko ay hindi ka makakapagtapos ng iyong pag-aaral. Naku, kayo naman po, Sister. Nagpapasalamat nga po ako at dahil po sa inyo nakapagtapos po ako.
Dala pa nito ang bungkos ng bulaklak na ibinigay sa kanya ni Sister Ara. Isabel, untag ni Sister Ara. Kung may kailangan ka man ay maaari mo naman kaming kausapin. At kung sakali man na maghanap ka ng trabaho, ay may kakilala kami sa Maynila na maaari mo namang pag-applyan doon. Nakangiting sanbit ni Sister Ara. Karoon po ba, Sister? Ika ni Isabel na tanging ngiti ang sumisilay sa kanyang mga labi. Salamat po, Sister Ara. Kung ganoon ay hindi na po ako mahihirapan pang maghanap ng trabaho. Oh, halina kayo nang makakain na tayo ng handa. Tiyak akong magugustuhan mo ito, Isabel. Sister, hindi niyo naman kailangan na maghanda dahil ayos lang naman na sa akin nang makita ko kayong masaya sa pag-graduate ko. Paglalambing ni Isabel at mahigpit na yakap ang iginawat niya. Isabel, alam ko namang buhat ng bata ka pa ay mahal na mahal ka namin ni Sister Nora. Alam ko naman na kapag dumating ang oras na umalis ka rito, isusuportahan ka pa rin namin sa lahat ng desisyon mo. Basta yung bulong ni Sister Ara sa kanya. Salamat po at palagi kang nakasuporta sa akin. O, ano na hinihintay niyo? Kumain na kayo habang mainit-init pa ang niluto kong nilagang baka. Wow, ang sarap naman po nito. Wika ni Isabel. Pagkamangha ang namutawi kay Isabel, masasabing napakaswerte niya sa mga ito. Hindi naman niya kinakagis na ng tunay niyang magulang, kumpleto pa rin ang pagkatao niya dahil sa buong pagmamahal ito sa kanya. Kasunod ang mabilis na pagkuha nito ng pinggan at kutsara. Isabel, tawag nito sa kanya. Anong plano mo? Luluwas ka ba ng Maynila? Gusto mo ba tawagin namin ang kakilala namin para magsimula ka na? Sister, hindi na po. Ako na lang po ang bahala maghanap ng angkop na trabaho para sa sarili ko. At sobra-sobra na po ang turin ninyo sa akin. Gusto ko naman po na matutunan sa sarili kong pamamaraan. Basta mag-iingat ka doon, Isabel. Kung may problema man ay tumawag ka sa amin at mag-text man lang para alam namin kung nasaan ka. Pag-aala ng wika ni Sister Ara, ito na kasi ang tamay ng mga magulang niya simula nang makuha siya ng mga ito sa isang bakanteng lote. Namatay ang mga magulang ni Isabel sa isang aksidente at ang tanging naiwan ng napalatandaan sa kanya ay ang kwintas nito. Isabel Morales Clavio ang tunay niyang pangalan, kaya naman iyon din ang sinunod ng mga nag-alaga at kumukop sa kanya. Halos maghahating gabi na rin natapos ang kanilang kasiyahan. Madami rin kasi siyang nakasama sa graduation na nagsilbing magulang din nila sa bahay ampunan. Magagabi na at kailangan na nating matulog. Oo, tama ka nga, Sister Ara. Untang ng isang mate na kasama nila. Alam namin na maaga pa kayo bukas para sa inyong pagluwas. Wika ni Sister Ara. Sige po, Sister Ara, mauna na po akong umakas sa silid. Walang patid ang kasiyahan ni Isabel dahil sa wakas ay unti-unti na niyang matutupad ang kanyang mga pangarap. Tahang iyon natin kasi ang napagdesisyonan ko na pag-alis. As maganda ang maagap sa huli at habang tinatahak ko ang hangtan paitaas ay walang patid ang akong pagkangiti. Dahil sa awa ng Diyos ay nakapagtapos ako ng aking pag-aaral. Kahit 2 taon na kurso lamang, kumuha kasi ako na related sa computer para kahit paano ay minatapos ako. Excited na rin ako makarating ng Maynila. Buhat kasi noon ay hindi ko lamang ito napupuntahan. At sabi kasi ni Sister, mas madaming tao at may ingay ron. Hindi katulad dito na halos tahimik ang mga tao sa kabayanan. Dito ako lumakas sa Batangas. Ay syudad din naman pero hindi ako ganun kadalas pumunta dahil natin sa layo nito. At may kamahalan din ang pampasahe. Baka nga ihilog ko na lamang yan sa aking angkansya. Anay ni Isabel sa sarili habang excited siya. Pumunta ng Maynila. Ano ba ito? Madaling araw na? Gulat ni Isabel sa kanyang sarili at malamig at pinanghangin ang kanyang naramdaman nang makita niya ang orasan mula sa wall ng kanyang kwarto. Umaga na pero hindi talaga ako dalawin ng antok. Minambuti niyang tinungo ang balkonahe upang makalanghap ng sariwang hangin roon. Natatanaw niya ang bilog na hugis ng buwan
at mga liwanag dito na halos magtama sa kanyang harapan. Napatulala na lang siya sa itaas nito dahil sa ganda at liwanag na kanyang nakikita. Minsan ay naiisip niya na sana naging buwan na lamang siya para mas maabot niya agad ang kanyang mga nais na pangarap. Susubukan kong tuparin ang mga pangarap ko na kahit hindi ko man ito yung nakagistan ay walang sino man ang makakapigil nun. Tanpi ng malamig na hangin ang naramdaman ni Isabel, pero ang simpleng ngiti sa mga labi niya ay hindi na mawala. Pakiramdam niya ay umaayon ng mga panahon sa kanya. Panahon na magpipigil kinabukasan muli sa panibagong yugto ng kanyang buhay o kapalaran sa Maynila.